Ano na, bro? Ano na, ma? Ano naman? Oo, kasi bro, Mother's Day Special natin Yes. yun. Yes. Para sa Siyempre. mga nanay. Oo. Happy Mother's Day sa lahat ng moms. Happy Mother's Day sa mama ko at sa mama nyo. At sa mama nyo na rin. Mama mo! Sa lahat na Mama mo! nagpapaka-mama. O dahil mama mo, anong favorite mom line ninyo? Sa akin. Oh. Gamitin mo kasi yung mata mo pag hanap, hindi yung bibig mo. Hindi sasabihin ko. Bro, lagi yan, man. Asan maasan? O sige, yung sa akin na lang pag may binili kang bagong gamit or may regalo ka sa kanya. Magkano to? Oo, totoo. Grabe, napaka-selfless naman. Ako naman, Jay, kumain ka na ba? Wow! Yan talaga. Ganun ang nanay natin. O sa'yo? Ako recently, kamusta ka na? Nag-aalala na kami sa'yo. Tapos in Bisaya, ito yung madalas naman, giing na nabitaw ti ka. Oh, yan, yan. Ano meaning na? Ano? Sinabihan na kita. Sabi ko sa iyo eh. Yan. Ganun. Pero, para sa akin, mga nanay talaga, parang, ayun yung, diyan mo mararamdaman yung talagang care, no? Yung love. Care and Oo, love. iba. The most Ano yun? authentic care and love. Unconditional ba? Unconditional love. Unconditional. Yes, totoo yan, bro. Kasi yung mga moms, sila yung nag-alaga sa atin, sila yung nag-carry sa atin from their sinapupunans. Tapos paglaba, syempre, lahat ng kilos, galaw, babantayan ka nila because they want to keep you safe, bro. Tsaka meron ibang connection from moms compared sa dads. Kasi galing tayo sa katawan nila eh. Yes. Kumbaga magkadikit tayo sa umbilical cord before eh. Yun. Bro, kayo ba mga ano kayo? Bro. Like, close kayo sa mga moms niyo? Mami, Oo, bro. mama. Alam mo bro, nung kabataan ako, naging Bata ka pa rin naman, bro. sa mga naging rebelde din ako nung mga teenage years ko eh. Tapos nung totoo pala talaga yung statement na mama's knows best, pre. Agree. Totoo yun. Bro, sobra legit yan, man. Yung tipong akala mo na alam mo na lahat. Yung pala pag sinampal ka ng katotohanan ng mundo, yung pala tama nga pala si mama. Sinampal ka ng nanay mo, no? Men, hindi lang sampal, men. Hindi lang sampal. Tinadyakan. Lahat, pre. Pero men, that's love. Love. Lalo na yung mga bro, yung mga hanger. Ay, nako. Yung nanay niya talaga yung superhero. Alam mo yung may dalang weapon. Yung talaga Hanger o kaya chinelas eh, no? Hanger, chinelas, yung Sinturon. Tsaka yung bro, yung walis ting-ting. Men. Sakit nun. Sakit nun. Oo. Pero bro, ako, yung mami ko, parang siya yung mas kakampi ko every time na pinapalo ko ng daddy ko. Parang siya yung sumasalag. Oo. Ayun yung naalala ko nung bata ko Siya yung talagang Sasabihin ng nanay mo, tama na, Jun, tama na, anak mo yan, anak mo yan. Tama na, anak mo yan. Anak, hindi mo siya baboy. Anak mo yan. Ganun ba? Sila taga-salo talaga. Oo, ang mama ko ganun din. Ganun din yung mama ko. Sagad baboy. Nanonood na ako ng drama ngayon. Kaya saludo sa lahat ng mga nanay. Oo, talaga bro. Shout out sa ating mga Ito mamis. bros, mama's boy ba kayo? Oo, bro. Ako Sabi sobrang ko, close ko si mami. As in, alam niya lahat ng mga nangyayari sa akin. Yung mga... Minsan, ayokong mag-share ng problema sa kanila. Alam mo yun, sa mga magulang ko. Minsan, ayokong i-share yung problema. Pero, nararamdaman ng nanay, bro. Ng mami ko. Alam nila kapag may problema ako. So, talagang doon ko masasabi na yung connection with my mom. Talagang close kami. And, yun. Bro, ako nga, makita ko lang na, like, makita lang ako na may problema ng nanay ko. Kaya, ayoko minsan na ipakita sa kanya. Kasi ayoko na siya yung, alam mo yun. Magdadala ng emosyon mo. Magdadala ng emosyon ko. Kasi once na makita ko na umiyak, Hindi rin kaya. hindi ko kaya. Bro, agree ako dun sa sinabi mo kanina na kahit hindi ka magsabi ng problema mo sa nanay mo, alam na niya. So, a few weeks ago, syempre, yung mga tawag ni Ma sa akin, tatanungin niya ako, kumusta ka na, this and that. So, kahit meron akong mga challenges noon, hindi ko sinabi sa kanya. So, when I went home, she asked again,
how was I? And then sabi ko, okay naman, ito ganyan. And then bigla ko na lang nasabi yung mga problems. And then sinabi niya na, sabi ko na nga ba eh. Kasi kilala kita eh. Alam ko talaga. Gumaganon siya. Tapos para ako, tama ka dyan. Sasabihin ko sa kanya. So, yun. Wala, no words can explain how deeply happy I am to have my mom with me. Kasi siya yung pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob. Yeah. And iba yung love ng parents mo sa'yo. They're genuine. Sila yung pinaka-totoo na taong nakilala ko. So, I love you, parents. Sa akin, I would say mama's boy kasi wala naman, parang hindi present yung tatay ko before sa amin. So, si mama lang talaga yung nag-work para sa mga gastusin namin. Siya rin yung guidance namin sa school, sa buhay. And hindi ko yun kinakahiyan na parang close ako sa mama ko kasi doon ko naman ako yung values ko eh. And I think okay naman yung values ko as a human being. Tapos, eto pa na-realize ko, blessed tayo kasi ganito yung mga kwento natin. Meron ako nakikita sa mga comment section sa TikTok one time na parang nagrereklamo sila sa na hindi porket family mo o nanay mo mapagkakatiwalaan mo kasi yung ibang parents merong, for example, may gambling addiction, tapos lahat ng binibigay mong tulong pinanggagamble lang o binibenta yung mga gamit para makapagsuwal sila. Tayo, blessed tayo kasi To have a parent like that, no? oo, hindi natin na-experience yung ganun. Yeah. Instead, nabibless pa tayo sa mga advice, sa love, sa lahat. And yung kinenta nyo kanina, nararamdaman nila yung problema. Dati, may nagkwento sa akin na ex ko na nakusap niya si mama. Tapos, nagkwento ni mama dun sa ex ko yung, alam mo, si Nikki minsan, nakatulala lang yan eh. Nakikita ko na namumroblema eh, parang ganun. So, nakikita nila yon kahit hindi natin ikwento. Hindi na kailangan ikwento. Merong mother instinct, bro, yung kutob nila. Tama yan sila, lalo na pag sa anak. Oo. Kaya, talaga sila. Meron silang parang superpowers na gano'n. Oo. Ako naman, bro, mama's boy din ako, men. Sobra. Parang naputo lang yun nung nandito na ako sa Manila. Pero hanggang ngayon, hinahanap-hanap ko pa rin siya, bro. Ito pa nga yun eh. Ito din yung nakakatuwa at na parang na-realize ko din, bro. Along the way. At yung journey ko dito sa Manila. Bro, kung hindi ako pinagdadasal ng mama ko, bro, baka pariwara ako ngayon. Ang laki. Bro, promise, man. Yung mama ko nagsisend sa akin lagi ng mga videos na nagro-rosary siya. And bro, pag prayers from mom, bro, ang lakas, parang dikit sila ni Lord, bro. Lakas ng powers nun. Ang lakas ng powers nun, bro. Kaya every day ako nagpapasalamat na kahit malayo man ako sa kanila, pero nararamdaman ko na parang, safe ako. Mo yun? Safe ako. Tapos, yung communication namin ng parent ko, tuloy-tuloy din. Bro, dati kasi, dati parang dinidisregard natin yung tawag ng parent natin. Alam mo yun? Lalo na ako, bro, dati. Pero ngayon, bro, nung tumanda na ako, tapos nakita ko din silang patanda na din sila. Yeah. Like, man, dapat pala everyday magparamdam ka lagi kasi hindi natin alam, bro, yun. Kaya, alam lang, parang I can't imagine a life na wala yung yung pinaghuhugutan yun ng totoo yan, lakas. totoo yung sinabi mo. No? Kasi, dati parang hindi natin nare-realize ng mga pa-teenager tayo, like, na yung mga magulang natin, di ba? Like, puro lang tayo enjoy. Puro lang tayo nag-enjoy ko sa lahat ng bagay. Pero, parang ngayon, parang doon ko nare-realize na, shit, kapag umuwi ako ng province, minsan nakikita ko yung mom ko. Kasi mom ko is diabetic eh. So, pag may oras siya na magtuturok na ng insulin, or doon na, shit, tanda na ni mami ah. Parang parang nagsasabi ako, Lord,
Sana po maabutan yung magiging family ko. And lagi niyo po siya i-guide. Kasi bro, pag nakikita ko na every time na nagtutusok siya, parang doon ako na na grabe. Parang grabe yung hirap na pinagdadaanan niya ngayon. Pero hindi na niya pinapakita sa amin, mga anak. What more nung mga maliliit pa lang kami siguro, di ba? Yung mga pinagdaanan nila. Para lang makapagpatapos kami sa pag-aaral. And ano, yun lang. Nalulungkot lang ako every time na pag yung mami ko na kita na tanda na pala ng mga magulang ko. No? Kaya every single day talaga. Kailangan iparamdam mo yung Paramdam mo, pagmamahal mo alam mo talaga. yun. Si bro, parehas yung mom mo sa mom ko. Diabetic din siya. And then nag-insulin din siya. Insulin shots. So recent lang din siyang nag-insulin shots. Parang last year lang. And then nung sinabi niya sa akin, nung shinare niya sa akin, sobrang nalungkot siya because, you know, parang sabi niya, I can't believe na, to her, no? Hindi siya makapaniwala na mag-insulin shots na siya. And then, binigyan ko siya ng assurance na, don't worry, kapag bumaba naman yung sugar mo, titigil ka na sa pag-insulin shot. And then, right now, in the family, I want to share this with you and I know na marami ding makaka-relate sa nakikinig sa atin sa Spotify and YouTube. Currently in the family, we're not perfect, you know, we undergo Oo nga, hindi tayo perfect. hindi tayo perfect and marami tayong pinagdadaanan na challenges as a family. So, right now, nandito kami sa era where yung sister ko kasi is 10 years younger than me. And then, I can still remember during that time when I was 18, medyo ano pa ako nun rebellious. May gusto akong ipaglaban, this and that. At that time, I saw si Ma na hindi niya ako pinipigilan sa kung ano yung gusto kong gawin in life. Palagi niya sasabi, sige, gawin mo yan, basta mag-iingat ka lang. Mag-iingat ka lang. Yun yung sinasabi niya palagi. And then ngayon, yung sister ko na si Mary, nandun na siya sa moment na yun. Sa moment na yun na rebellious na siya. Tapos, bumabalik sa akin ulit yung time when I was like her. And then, si Ma, hindi pa rin siya nagbago. Support pa rin siya sa sister ko. Kahit parang everyone is against her decisions, this and that. Sabi ko, sana dumating yung time na mag-mature na rin yung sister ko. And ma-realize yung maraming bagay na lahat nung pinapaintindi sa namin sa kanya ngayon, magmamatter yon big time in the future. So, yun, pinagpe-pray namin because I understand when you're 18, you have a lot of things that you want to do. You have your own perception. Like what you said, akala natin alam na natin lahat. And then eventually, along the way, marirealize mo, teka, tama nga pala si Ma. Tama nga pala sila sa sinabi nila. So, yeah. Whew! Wow. Solid sharing, bro. Pero bro, meron ba kayong mga one core memory with your mom? Talagang hindi mo siya makakalimutan. Bro, ito core memory ko with Ma. Yung fun core memory ko with her. Yun nga yung bad yung situation namatay yung anak ng friend niya. Okay, because nalunod. And then we went to the wake. Dumating kami ng late and then nasa church na pala. Nakwento ko na to sa inyo na nagkamali yung libingan na pinuntahan namin. Then kaming dalawa lang yung magkasama sa kotse. Yung tawa na yun, bro, talagang nilalakad namin. Tapos, syempre, mom ko siya, aasarin ko siya. Nagpe-play ako ng mga malulungkot na song, ganyan, na parang about sa pagkawala, yung mga Tagalog song. And then she was crying. She said, grabe talaga, bakit ganun yung nangyari? And then when we went to the cemetery, sinundan talaga namin yung karo. Iba pala yung patay, bro. Iba yung patay na iniyakan ni Ma. Tapos yung tawa namin, lumapit pa siya dun sa kabaong, ang daming tao. Tapos sabi niya, ito ba yung kay Ay, ma'am, hindi po. Tapos bumalik siya sa kotse, yung tawa namin, bro.
Yung tawa namin magnanay. Sabi ko, akala ko sa mga palabas ko lang napapanood to, pero tayo mismo na experience natin. Yung core experience ko with ma. Bigla nag-click din sa akin dahil nasabi mo kotse. May one time, nag-drive kami, matraffic eh. So, dahan-dahan yung drive. Tapos yung mama ko, may tinuturo siya sa labas. Parang billboard or something. Uy, tingnan mo ba? Titingin naman ako. Pag ano ko, boom. Dumikit yung bumper dun sa sasakyan sa harap. Ayun, bayad. Tapos pagbalik namin sa kotse, huwag ka na nga tumingin pag may sinasabi ako. Ako ba? Tawa na kami ng tawa nun. Ayun ako. Kotse, dagdag na lang last. Yung may kotse ako nun si Snow yung pangalan niya, Hyundai Accent. That time, sobrang bata ako pa, hindi ko pa alam paano ang word na maintenance. So, drive lang ng drive. Biglang, dito sa EDSA yon sa may Bonnie banda, biglang tumirik yung kotse sa gitna ng EDSA, bro. Namatay yung kotse, nag-overheat. So, kinailangan namin mag-park sa gilid. Kasama ko si Manon. Doon ko na natutunan yung term na maintain your car. Maintain your car. Meron pa pala, sorry. Kotse ulit. Yan. Eh di, tipid moments to. Oo. So, sagad-sagad na yung gas. Tapos nasa tulay. Tapos namatay yung sasakyan. Tulak kami ngayon ng nanay ko. Pati si Tito nagtulak. Buti na lang after a while, tinry ulit buksan. Gumana naman. Nakapunta na kami ng gas station. Ang lala na, tutulak kami sa tulay. Buti mababait yung mga Pinoy, may humintong motor. Sabi niya, anong kailangan yung gas? Parang ganyan, tutulungan sana kami bumili. Tapos dadali na lang doon. Pero yun, nagtutulak kami. Bro, meron din ako kwento nun. Bata pa kami noon, bro. Alam mo yung pag pinairal mo din talaga yung pride mo, bro. Kahit saan ka maabot, bro. Alam mo kung bakit? May kwento to. Si mama at si papa, bata pa kami noon. Nag-aaway talaga sila. Nag-aaway sila. Tapos pag nag-aaway sila talaga, kasi sigawan, ganyan. Sigawan sila. Ngayon, bro, ako naman, bro, hindi ako mapakali pag wala si mama. Kasi minsan natatakot ako kay papa pag andyan. Kasi baka konting mali lang, bibigwasan ka na. Ganon. Sinanap ko si mama. Asan na si mama? Men, as in, na ako, nag-worry na ako kasi wala si mama. Bibigwasan lang kami ni papa dito. Men, mga madaling araw na, hindi ako makatulog nun. Bakit may kumakalas ko sa namin, sa kisame namin? Sabi ko, shit, baka may malaking daga. Oo. Bro, nung kinabukasan na, naglilinis ako. Naglilinis ako dun sa CR nila, mama. May gumanon bigla. Chat! Palihog tong Skyflex, B. Gutom ko. Yung mama ko na sa kisame, bro. Bakit? Tinataguan niya si Papa. Bro, ganun yung pride, men. Di ba yung iba sa sofa? Di ba sa sofa? Di ba yung mag-isa, yung husband, di ba, doon sa sofa natutulog, tapos yung nanay. Men, yung nanay ko sa kisame, bro. Kala mo tuko eh. Naisip ko yun, bro. Classic. Solid. Pwede paki-edit yung nanay ni Dave na sa kisame na. Bro, legit yun. Legit. As in, uy, ma. Akala ko nasa kabilang bahay mo. Nasa kisame lang the whole time. Yun yung mga sarap lang balikan. Masaya. Comedy din yun si mama eh. Ako naman na-experience ko yung talagang bonding namin. Nung bata ako Kasi yung mami ko before, siya, medrep. Yung sa gamot-gamot. So marami siyang mga biyahe. Na pinupunta yung mga doctors, hospitals. Sinasama ako nun, bro. Malit pa ako nun. So excited ako kasi sasakay sa sakyan. Tapos parang punta kami dito. Basta meron lang fast food na dadaanan, drive-thru, ganun. Okay na ako doon. Tapos sasakyan lang ako. Sasama ako kapag may pupunta siyang doktor, kasama ako. As in, kasama lang ako. So kapag yung nagda-drive siya nun, dun ko na-realize na parang na-realize ko lang nung malaki na ako nun. Kasi every time na naalala ko yun, parang sabi ko, buti na-experience ko tong ganito sa nanay ko, na meron kaming ganito. Kaya every time na kinikwento niya yun, parang pinagmamalaki niya sa iba na every time na daw kasama ako. So, sabi ko, buti na-experience ko to yung ganito. No? Tapos, ngayon,
ako na yung nagbabalik sa kanya. Siya naman yung dinadrive-thru ko. Anong gusto niya puntahan, pinupunta namin. So, parang sabi ko, grabe no, makita ko lang na mapangiti ko lang yung magulang ko talaga. Okay na ako bro. Oh, bro. Like parang sarap sa pakiramdam ng ganun. Totoo, man. Meron pa ako isang kwento eh. Sige. Bata rin naman. Bata moments. Nasa mall kami, hindi ko alam kung Tutuban Mall pa yata yun. Tapos, sabi niya, pag nawala kayo, punta kayo doon sa Jollibee. Punta lang kayo sa Jollibee, tapos imi-meet doon. And syempre wala pa cellphone, bata pa eh. Tapos nawala ako. So punta ako sa Jollibee, sumiiyak ako sa sahig. Mga tagal lang, ilang minutes din yun, tapos dumating naman sila. Tapos tawa lang ng tawa yung nanay ko ng time na yun. Yan, naalala Ba't ako ko nung nawala ako, tapos ako iyak na iyak ako. Bata rin ako, kasi maliit na ako. Sa ano to, parang sa may mga tindahan ng damit. SM, ay ewan ko anong mall yun. So iyak ako, hanap ako ng hanap. Tapos umiyak ako, lumabas ako. Umiiyak lang ako. Tapos yung mami ko naman, hindi nakatawa. Umiiyak din. Oo. Sabi ko, my God. Umiiyak din siya. Bigla na pumasok sa akin kasi nabigla ako naalala. Pero, galing no? Ba't ganun? Naalala mo yung mga... Nung bata ako bro, sa mall din, sa SM Bacoor, hindi naturo sa akin naman na pumunta ka sa ganito kapag nawala ka. Talagang likas lang sa akin nawawala pag nasa kalagitnaan. So, nasa loob kami ng department store noon. Tapos, syempre, si Ba, namimili ng kung ano-ano, and then ako, iikot ka. Nawala na ngayon. Hindi ko na siya makita. Ang instinct ko, nagtanong ako, nakita niyo po ba yung mama ko na ganito, ganyan, ganyan. Tapos, yung babae, dinala niya ako sa customer service. Saka pinaging. Doon na nakita ako ni Ma. Pinage yung kung ano sinabi mo. Oo. Hindi. Parang lost Pangalan, kid ba, pangalan ganyan. din. May lost kid dito, puntahan niyo po sa customer service. So yun, umiiyak din si Mama nun. Bukod sa funny stories or good memories, ano yung moments na nagalit naman sa inyo yung nanay niya? Yung malala. Ano ginawa niyo para hindi na siya magalit? Sa akin yung most recent na lang. May time na parang na-feel ko na medyo puro negative yung reaction ni mama sa akin sa mga sinasabi or mga nangyayari. So may time na parang pasok dito, labas sa kabila na lang yung ano. Hindi ko na siya pinapansin. Tapos nagagalit siya, sumigaw na talaga siya. So after a while, sinabi ko na lang, nag-sorry ako. Sinabi ko yung reason ko ba't naging ganyan. So naging okay na. Medyo matanda na ako nun. So naging ano na lang ako. Nag-reflect na lang ako sa sarili ko. Tapos ako na yung nag-sorry. Parang kahit alam ko na for me, hindi siya nag-make sense kung bakit siya parang naging negative dun sa sinabi ko na topic. Nag-sorry na lang ako kasi instead of prolonging yung moment na may tension sa bahay, inayos ko na lang. Tama. Matanda na rin naman ako, gets ko naman na. Explain mo na lang yung side mo. Tapos, yun yung sa amin. Pero sorry. Pero dati nung mas bata, parang nagagalit siya kasi late umuwi. Yung parang, wag ka na lang kaya umuwi. Diyan, yan lang kaya ang bahay mo. Mga ganun. Ayun, after a day, okay na eh. Parang lumilipas sa mothers talaga eh, di ba? Mahaba ng pasensya nila eh. Tama. Kasi meron din silang understanding na syempre may mga phases tayo in our lives. And then marami ring changes na nangyayari sa atin. Ako teenage, 2014, 2015. Ba't siya nagalit? Sobrang pasaway. In love na in love. First love. High school. Ganyan. Talagang hahamakin ko ang mundo. Ganyan. So, basta nagpasaway ako nun. And then, nakita niya ako. Nasa Save More ako ng village nun. Tapos, nandun din pala siya. Nakita niya ako. Tapos, sinampal. Ikaw? Oo, sinampal niya ako. Tapos ako, Try nga natin ulit. Ako yung nanay mo. Ako yung nanay mo. Sige. Ma! Ganun. Tapos, Parang mahina. Parang di mahina. realistic. Yung totoo, gano'n ba kalakas gusto mo? Hindi na. Okay na. Oo. Pag may TF, pwede. Yan. Tama. Yun, that's- yan.
Yun, yung pasaway ko din. And then, Parang na-realize, kabate. Oh. syempre, nag-sorry ako. Sorry. Hindi ko rin, alam ko na sukdulan na yung kasama. Sukdulan na yung kasamaan na nagiging close. Ano yung eksena mo? Ma, minded ka na. nagmamahal lang naman ako. Nagmamahal lang naman ako, ma. Mahal ko siya. Ganyan. Hindi mo naiintindihan. Oo, sabi niya, papunta ka pala, pabalik na ako! Pang! Totoo. And then, 10 years after, tama ka nga, ma. Tama ka. Sino? Ako? Ako na ba? Oo, bro. Hindi, Ang kwento mo. experience ko siguro, ano ba, yung dati ko na parang nasagot ko siya. Yeah. Yan yung first na nakita ko na parang nasaktan yung mom ko nun. Tapos nagtampo. Pero hindi ko pinatagal. Nag-sorry rin ako nun. Na, ano. Parang kasi ano yun eh, parang Di mo- teenage years na ano eh, di ba? Na na-experience ko yun, ganun. Pero di ko naman inulit kasi syempre. Tapos ano pa ba yung kapag hindi ako nagpaparamdam, yung alam mo yun, yung parang Busy ka, ganun. nandito ako Hindi sa ka Manila. nag-update, ganyan. Doon ako na uy, hindi ko na pala nakakausap yan. Kasi minsan bro, ilang weeks, minsan months pa nga yata yun dati, nung nag-i-start pa lang na parang na ako dito sa Manila, uy, ganito pala buhay dito. Di ba? So, wala akong times na mag-text, parang wala akong pakialam mag-text or kahit man lang, basta i-update sila. Kahit nakikita ko na may miss call, may, uy, kumain ka na ba? Kasi ganun yung mami ko eh. Everyday yan. Kahit nga kanina, di ba? Everyday yan, bro. Kinakamusta ako niyan. Everyday. Everyday. Walang ano yan. Walang Kumain ka mintis. na, walang mintis. So, nung mga panahon na yun, nung mga nag-enjoy pa ako, you know, labas dito, labas dun. Tapos laging nasa gimikan. Doon na-realize din na yung parang wala na pala akong time sa mami ko nun. Tsaka sa daddy ko. Ayan, bumawi naman ako. And dumingi ako ng tawad. Hanggang sa, yun na, lagi na ako sa Laguna. No. Doon ako bumawi naman na, you know, Uwi-uwi ka. uwi ako. Pag walang work, doon ako. Kasama ko sila. Yun lang. Totoo yan, bro. Sa akin, bro, ano din, yung yung mama ko, nagalit lang kasi nga, gusto niya makipagkwentuhan, bro. Minsan, pag sample kami yung sample kami magkakapatid, nandun na kami, nakapwesto na kami, sarap na ng mga namin. So wala kami sa mood makipagkwentuhan, yung tahimik, di ba? May ginagawa kami. Si mama ko ang daldal, man. Ano ba, kuya, no? Kuya naman! Tagal mo na wala dito. Gag, bro. Oo. Mama, kalma lang. Oh. Bisaya ba yan? Bisaya. Sige nga, sige nga. Si Dugi nakikita na rin. Uli niyan. Hindi ka masturian ako. Puya ni mo eh. Saan naman ka dong? Wako na kami ngayon ako dong. Lainan ni mo dong, uy. Ganun, men. Tapos bro, iiyak, man. Tapos pag iiyak, di ka na makakautang. Sorry. Bibigyan mo na. Pagbibigyan mo na. Tapos tuloy na kwento. Tuloy yung kwentuhan. Alam mo na, ito lang naman yung kasayahan ko yung makapagkwentuhan tayo kasi ang tagal natin dinagi. Bro, promise. Alam mo yung pag naalala ko yung mga linyahan na yon tapos matagal siyang malayo sa akin, bro. Parang inaano yung puso ko, parang sana everyday na lang, no? Parang magsama tayo, parang ganun. Kaya bro, galingan natin ng galingan para mabigyan naman natin yung time para sa kanila. Yes, bro. Tsaka yung mga Visayan moms, yung impression ko talaga is kahit anong sabihin ni Ma in Bisaya, parang palaging galit. Oh, bro. Palaging, naunsa naman na, uy, gano'n, man na. Naunsa na dong. Punong-puno naman na yun, no? Punong-puno Chill, ng expression, chill, pre. Pero dama mo, bro. Pag Bisaya, talaga dama mo, men. Dama mo Agree. Talaga. Agree. Dama mo, men. Parang ano yun, no? Eminem. Eminem! Ay, sabi ko sa'yo, kung rap man lang din, talaga pre. naman. Ano yung mga things na hindi nyo magawa nang wala si mama? Magdesisyon, magluto, maghanap ng gamit. Magluto, minsan, ako mahilig kasi ako magluto eh. So pag hindi ko alam yung recipe, tatawagan ko, Mami, paano nga kayo nagluto ng ganito? Nyari, estopado.
Alam niyo ba yung estopado? Hindi. Oo. Hindi ko alam. Oo. Mami, paano luto yung estopado? Ganyan, tanong na ako nun. Hanggang sa ayun Mm. Kasi mas alam nila kung alam ng, lalo mami ko, sarap-sarap magluto. So, Kami ni Mama, kami gumagawa ng mga tax ko. So, kapag hindi ko alam yung, paano nga ulit tong form na to? Memorize niya yun eh. So, yun, tutulungan niya ako paggawa ng tax. Pinapagalitan pa nga ako uy, ito yung deadline, no? Gawin mo na. Kailangan mo ba ito gagawin? Kaya siya nagtuturo sa akin. Nice. Ako, advice. Parang kare pag may mga changes sa life ko, lalo na yung mga big decisions na gagawin, kulang kapag hindi ko sinasabi sa kanya. Even if kare I made up my mind already on that situation or that decision, sharing it with her, mas parang nako-close yung decision. Ganyan. Kasi alam ko at the end of the day, sasabihin niya, malaki ka na, alam mo na yung ginagawa mo, basta mag-ingat ka lang palagi, mahal na mahal ka namin. Pag mga ganun na parang, okay, Hindi, tsaka, magiging better ako. Ganun. Ma-add ko dyan, sila yung magiging pinaka-honest na tatanungan mo eh. So, sabihin nila pag, kung okay ba yung nakikita nila o hindi. Doon ka makaka-desisyon, di ba? Totoo yan. Sa akin bro, yung prayers talaga bro, devotion niya sa church. Na parang, dahil sa kanya bro, naging din ako, parang sobrang tutok din ako sa spiritual ko rin. Kasi lagi kang alam mo yung nagsisend lagi ng mga bro, ng mga prayers, yung mga ganun bro. Parang nire-remind ako lagi ni mama na kapit ka lang kay Lord. Ganyan. Importante yun eh. Oo. Para align ka palagi, nag-guide ka pa rin. Kumbaga, kunyari, may mga days na nakakalimutan mong mag-focus kay Lord. Tapos pag nasendan ka nun, ay oo nga pala. Oo. Kailangan nga pala guided ako ng good values ko and Yes, totoo yan bro. goal ko sa buhay. Actually, yung mom ko, cool yung mom ko eh. Oo, so, parang nung nagka-baby kami, sinabi lang niya na ito, sabi niya, alam mo nak, enjoyin mo yun na mga kasama mo. Parang kayo lang din yan eh. Ilang taon lang kitang nakasama. Men, kung totoo naman bro, 19 years lang niya akong nakasama. And then the rest, 20, bro, malayo na ako sa mama ko. So sabi niya na parang, kaya kayo, namimiss ko kayo, kaya huwag kayong mainis kung lagi akong makipagdaldalan sa inyo. Lubos-lubosin niyo yung time sa anak mo. Laging present ka dapat dyan. Kasi parang kami lang sa inyo. Parang ganun. So sabi, oo nga, 19 years, ang bilis na 19 years, bro. Tapos, yun lang. Yun yung journey ko with my mom. Speaking of moms, one thing I want to share also is that I grew up with a lot of moms. Yung mga titas. Oo. Sila din yung naging guidance ko as I was growing up. And then, iba't iba yung perspectives na nakukuha ko sa kanila. Iba't iba yung values na ina-impart nila sa akin. So, alongside my mom, I want to thank all my titas, especially my tita mommy, tita Rose, tita Nadia for guiding me. Ang dami nilang in-impart sa akin na hanggang ngayon, I'm here in this level of my life now. Naalala ko lahat ng mga payo na binigay nila. And to Tita Annalyn and Tita Riza, I love you so much. Please know that. Si Tita Annalyn, yung cousin ko si Ali, di ba he passed away 2 years ago? 2 years or 1 year ago lang? 1 year ago. I made that vow na ako yung magbibigay. Alam ko hindi ko mapupunan yung pagmamahal niya sa anak niya that left him, but at least sa mga bagay na kaya kong i-impart yung sarili ko bilang anak kay Tita Annalyn, mabigay ko rin yung love na yun. Yun. Ako bro, ganun din ako bro. Na
Dahil sa big ako sa nanay, kasi nga I'm far away from my mom. Bro, yung mga tita din. Tapos, for example, itong landlord namin, bro. Ano na rin siya mom na rin siya May tinatawag ko siyang mama. May mga yan. Tapos, nafe-feel ko din na welcome din ako sa family. Tapos yung din, yung mom ng partner ko ngayon, mama din tawag. Kasi ganun bro, talaga ako, sobrang, basta nanay bro. Yup. Yes. Maano ako sa mga mommies. Lalo na sa mga lolas bro. Ay, grabe. Iba din yun. Yes. Ooh. Favorite na ginagawa nga ni mama na gusto ko. Ever since mula nung pinanganak ako hanggang ngayon, lagi may pagkain sa table. Oh. Yun talaga. Kahit yung days na parang pikon siya sa akin, galit siya sa akin, lagi may pagkain pa rin. Tapos, once na magising siya, automatic ihanda na niya yung, kunyari, i-defrost niya yung manok o yung meat. Automatic yan pagising niya, yun yung unang-unang gagawin niya. So, lagi may pagkain sa bahay. Na, Favorite ko yun. naalala ko rin yan. Yun nga, hindi naman ako palagi umuwi sa bahay. So, pag umuwi ako, yung mga small gestures na yan, palaging merong saging na saba sa Yun. table. Tapos palagi siya makikita first thing. Maiisip ko how grateful I am to have a mother. Kasi, di ba, iba yung love nila. Hindi lahat may ganun Totoo. Na-experience sa buhay. Tapos, isa pa, hindi makakatulog yung nanay ko pag wala pa ako sa bahay. Totoo. Or hindi niya alam kung nasaan ako. Parang, totoo kunyari, yan, 12 bro. a.m. na. Asan ka na? Overtime ba? Or parang, ano oras uwi? Ganyan. Same tayo bro, ganyan din. Di ba? Tapos magigising-gising ba yan? Kunyari, nakatulog. May konti, gigising siya. Tapos, ba't wala pa? So, text ulit. Ganun. Kaya minsan- ganyan si mama. Bro, nung mga bagets ako, mga, teens, pag ganyan na, hinahanap ako. Kaya ayoko mag-stay sa Laguna nun that time. Kaya nandito ako sa Manila. Dito walang Kaya rebelde ka. Walang bantay. Hindi, pero sa sobrang mahal ko yung magulang ko, bro. Pag nasa Laguna ako, bro, talaga may curfew ko, bro. Kailan 10 p.m. Hanggang ngayon bro, di ba? Hanggang ngayon, bro. Hindi ako pwedeng lumabas doon ng yung magpaka-late na Pero pwede ako magpaalam. Papaalam ako, mami ba, malate ako ng uwi. Lock nyo na lang yung yung pinto. May susi naman ako. Ganon din si mama, bro. Pag umuwi ako doon, bro, minsan pumupunta ng mga tropa, bisita, tapos may mga madaling araw ko na umuwi. Bro, gising na gising pa yung mama ko. Nahantay kita. Oras na. Galit na naman. Tahimik. Ayun. Kaibigan, magising dati. Sabi papa ng tug. Ganon. Tsaka kakampi mo talaga. Oo, bro. Kunyari, labas ka ng gabi. Ay. Hindi, madaling araw na. Siyempre, kailangan tulog mo na yung daddy ko. Sa mami ko, sabi niya, sige na. Basta huwag ka maingay. Oo. Minsan yung sasakit, tinulak ko pa yun para hindi na marinig na nag-start Pinatay mo na lang. Oo. Kakampi ko yun si mami, tapos Totoo yan, bro. Hindi naman nanonood si daddy nito, so okay na. Totoo yan, bro. So safe naman. Basta kakampi ko yung... Kakampi talaga na ni mama. Ganon din ako, bro. Dati nung gumagala ako, minsan nakaabutan, yung mga lakad na patago. Kasi akala mo tulog din sila. Ngayon, pagbalik mo, nagising sila, nalaman ng wala ka. Ngayon, yung mga sekreto mong binugbuksan na door, nilalak na nila ngayon. So, hindi ka na makakapasok talaga totally. Alam na yung sekreto mo. Bro, Ma, please! Bro, tawagin ko lang si mama, bro. Maawa si mama. Buksan daw ni mama. Please. Artista Tapos na sabihin ni talaga, Papa, no? Sige. Sasabihin ni Papa, ay, nabili buwang! Buwang na! Oh, bro, promise, bro. Tapos magbubukas yung pinto yung nanay niya. Nasa kisame. Sa kisame, pre. Mababot ng Di Skyflakes. mo alam yung secret package. Bros, one advice na galing sa mama nyo na hindi nyo nakalimutan hanggang pagtanda. Ako, sabi ng mom, hindi, lagi naman nila sinasabi nun. Yung Ephesians 6:1. Ephesians 6. Sabi sa akin, children, obey your parents for these rights. Ayun yung one advice ni mami nung palaki kami lagi. Ayun yung sinasabi niya.
Tapos sabi rin niya na, you know, education lang yung may pamamana namin sa inyo. Kaya mag-aral ka mabuti. Kaya bro, nung graduate ako ng college, doon ako bro, naglalakad ako. Kasi di ba, pag graduate ka pala ng college, meron kang pupunta may magulang mo, bibigyan mo, Bro, nandun pa lang ako sa may kasi nasa harapan ako eh. Kasi ako eh. With Bro, nandun pa lang honorable nakita ko mention. sila. Magulang ko, di ba, tanda na. Doon ako bro, iyak na ako. Tapos niyakap ko sila, Mami, ito na po yun. Regalo ko sa inyo. Wow. Tapos bro. na. Grabe. Nasuklian mo, bro. Yung Grabe. pangarap niyo na makapagtapos ako. Ayan, at least natupad ko po. Tama, Doon ako, bro. tama. Hindi yung feeling na isa pa na sarap sa feeling. So, Oo. yeah, tama sila, bro. Yung mga advice ng mga magulang natin talaga. Tama. Ako si Ma, ang advice na palagi niya sinasabi sa akin is kahit saan ka magpunta, kahit ano yung gawin mo, palagi mong iingatan yung sarili mo, huwag mong papabayaan yung sarili mo, lagi mong tandaan na mahal ka namin, ganyan. Tapos parang, oo na Ma, gagawin ka minsan pero paulit-ulit niya yung sinasabi. bro. Expressive yung side nyo, no? Parang buong-buo na sinasabi. Buong buo Yung sinasabi. message. Oo, ni Ma. Sa amin, sa Chinese family kasi hindi ganun eh. Pero ang na-impart lang sa amin, kahit di niya sabihin, live within your means. Yun yung advice na sinabi niya sa amin. So, nakikita namin yun na parang, whatever you earn, wherever you go, na wag kang gagastos ng mag-over sa'yo kasi ikaw rin yung... May hirapan. mahirapan ka kasi nakikisabay ka sa ibang lifestyle eh. Mm. Tsaka, ano ba yun? Nakalimutan ko yung isa. Sige, mamaya na. Pero legit yun, bro. Pero pakat na Talaga. yun, direct. Pero tapos sabi niya, pinakaano niya talaga sa akin, bro. Sabi niya sa akin, anak, naani sa Biblia ha, ana ang Ginoo, lihok tao, kitabangan tika. Sabi niya. Yun bro. Yun yung tumatak sa akin. Ibig sabihin, bro, nasa Biblia yun na Nasa Diyos ang awa. nasa Diyos ang tao awa, gawa. nasa tao ang gawa. Lagi. Sabi ko, okay ma. Thank you. Yun lang. Amen to that. Lihok tao, Amen. kitabangan tika. Okay. Thank you, Lord. Yun Message lang. nyo sa mga moms nyo. Ayan. Ayan. Ako, simulan ko na, Okay, bro. paano po ito? Tight shot? Tight Yeah. shot? Tuloy mo na yan, Dave. Sa akong inahan niya, higugma, I would like to say, I love you and thank you sa tanang tudlo, aral kay because of that, tumatag ako lalo sa mga advices, sa love na binigay nyo sa akin, and I miss you. Malagaan sarili kasi mangyayari pa yung mga pinapangako sa inyo. And to my partner, kay Floaty, the mom of my son, okay. I love you, Mami. And, Summer all. and Dahil sa atin alam mo na yan, Mami. Tagus na tagus ang pagmamahal ko sa iyo. I love you so much. And akin ka lang at sa'yo lang ako. I love you. Wow! Ako na next. Kagilok. Gilok. Kay mama, ang message ko, nasabi ko na before parang galing ako sa church camp nun eh. Tapos parang nagbigay sila ng isang gamit na bigay mo to sa person na you're most thankful for. Tapos binigay ko yun sa kanya. Tapos umiyak siya. So yun, thankful ako sa iyo ma kasi parang mag-isa kang naghanap ng ways para mapaaral kami sa mga private schools. Tapos lagi may pagkain sa bahay, never kami nahirapan sa food. Tapos sa mga gusto namin, hindi lang sa needs sa mga wants din na bigay mo sa amin. And lahat ng sinasabi mo sa amin, even though pagalit yung iba minsan sa mga advice, totoo naman, nagagamit namin sa buhay. Tsaka, eto, lumaki naman kami ng tama. And sana sundin mo rin yung mga sinasabi ko sa'yo na advice na kailangan mo mag-exercise, magpa-araw, gumalaw-galaw para yung as you age, hindi ka mahihirapan kumilos. Hindi ka mahihirapan tumayo, maglakad, ma-enjoy pa yung mga ibang bansa na pupuntahan pa natin dahil on the way na tayo doon. Yeah. Yun lang. Yan lang. Ako na muna.
Last ka na, bro. Yun, para sa mami ko, at yun, sa lahat ng mga mamis dyan, Happy Mother's Day, mami. Gusto ko lang sabihin sa inyo na thankful ako na kayo yung naging nanay ko. And, you know, hindi ko man maibigay lahat pa, pero alam ko na gagawin ko yung lahat ng mga pangarap ko para sa inyo. And, yun, wish ko sana, sana, mami, more years pa, di ba? Na makasama niyo ako. Makasama kami. And, yun lang, sana good health. Yan, kaya natin to. Yan, bibigay ko lahat para sa inyo. And, yun, thank you lang. Love you. Happy Mother's Day. Yung umiyak kasi, Kaya nga nag-sunglass ka eh. Oo nga eh. Lugi Baka kami dalawa ni Nikki. yan, alam naman ng mga magulang natin na mahal natin sila. Yun, hindi lang natin may masabi ng harap-harapan. Ikaw, bro. Ako, i-try na ako na isulti in Bisaya para mas ramdam nimo ang gusto na akong sabihin sa imuha. Daghang salamat sa tanan na imong gibuhat sa ako og sa akong igsuon and to pa. Daghang salamat sa tanan ng mga guidance nimo and katong mga times na hindi mo alam kung ano yung outcome pero nagsalig ka sa ako because you know me and you love me. Daghang salamat sa lahat ng lakas ng loob na binibigay mo sa akin and sa family. I love you. I love you. Wala, no words can explain how much I am happy to have you as my mom. And to all my titas, to my second, third, fourth, fifth moms, to all my mommies, I love you all. Thank you for loving me unconditionally, and thank you for teaching me all the skills and wisdom para maging better na person ako. So, I love you all and happy Mother's Day. Tsaka bro, sabihin ko lang, iwanan man tayo ng mga girlfriends natin. Agree. Yung first girlfriend natin, bro, never tayo iniwan. Agree. Which is number one. Agree. Di ba? Agree. Totoo yan, bro. totoo yan. Never tayo iniwan, brother. Oo. Kahit nakailang girlfriends na or what, pero yung magulang, yung nanay natin lagi na din. Which is our first. Agree. Totoo Wala na. yan. Namimiss ko tuloy yung mami ko. Ako din. No? Gusto ko na umuwi ng Cebu tuloy. Oh. Ano ba yan? May message pa ba kayo? I think, Ha? nasabi na natin lahat. Sabi na natin. Batiin na lang natin sila sabay-sabay. 1, 2, 3, let's go! Happy Mother's Day! At ito ang Ano na, bro?